sa ato ang serbisyo sining gabi, ato ang midweek fellowship. Hallelujah. Dalaygon sa luwat ang Ginoo. Amen. And it's always with mga kisunan, dalaygon jud ang Ginoo sa kada adlaw siguro sa itong kinabuhi. For without God, amen, we are nothing. Amen. And there's nothing important to us if wala ang Diyos diri sa itong kinabuhi, mga kisunan. Amen. It's like the world will pass. Our life is like a vapor in the wind. Hallelujah. So if you have God in you, and that is a great thing to be thankful of, kung naa ang Diyos diha sa imo. Hallelujah. So somehow may mga paghitabo, no, dili na to gina-expectar isa. Hallelujah. But it's a great thing na natay Diyos, mamigsunan. No? Dali kayo ta makasalig, dali kayo ta makatagop sa Diyos nga buhi, sa mga makalabaw nga Diyos na ito ang gialagaran. Amen. And then somehow it will give us the comfort na kung pagsalig na ang tanan is well in God's dwelling. So, amen. So, sining gabi, may pang ang matag-usapan nato, hallelujah, may igong pasalamatan sa Diyos. Why we come to this place. Amen. That's just to hear the word, that's just to sing praises, but to commune with God, ito ang gina-alagaran. Hallelujah. We have heard news of what happened sa tuwang igsoon, brother friend, Sister Leosa. Amen. So somehow, hallelujah, we're just thankful that God, hallelujah, spared their lives. Amen. Ay daw kasado katago ran ni galawas mga igsunan. Amen. Gamay lang sangit-sangit, digdol-digdol, hallelujah. No, masama dayon ka kana pa nga aksidente. All things could possibly happen kung aksidente yun ang nahitabo. But we are just thankful to God that God spared our lives. And as Christians we are always looking for the purpose of everything. We are looking for the reasons behind that would throw us something somehow, no? As I checked some message of Brother Branham, sometimes it takes a state of an emergency to throw us into desperations. Hallelujah. No? It's too bad it has to do that, but human beings are so slothful in their minds that it takes emergency, something that arises, and when they do, it throws them into desperation. And really, in doing that, in desperation, it brings out the real thing that you are. Hallelujah. No? Makasugata tao, mga tuman, kalisod, yung mga paghitabo. Amen. Somehow, emergency sa itong kinabuhi. Usa lang kamayong butang mga kisunan somehow. No? Kay gagawas ang ato ang dako nga salig sa atong Ginoo, mga kigsunan. Ang atong desperation somehow gapakita kung kinsa kita ng mga tao sa kanakan sa Dios. Amen. Ang uban lahi ang ilang ginahimo kung naa sila sa stage sa emergency. But kita automatic nagadangop din kita sa Ginoo, mga kigsunan. And God knows our desire, God knows our hearts, God knows our desperations. And it usually pulls out all the good things that in you. Hallelujah. So just allow me to express these words. We've been reading this, but somehow mga kisunan, sahay gag-comfort kita, gag-uhap kita comfort sa pulong sa Ginoo, sa message sa prophet. Hallelujah. So dalay ko na Diyos, gabay pang siya gyapon magpakamayo sa aton sining iglesia, gabay pang padayon siyang magbubo sa iyang Espiritu, himaya niya sa matag usa kanato, magsunan, magayon siya nga mububo sa mga katawhan sa Dios nga may pag-care sa kada usa, may sa
rest of the family. Hallelujah. So that's how unity works in the midst of us. Amen. So, sa mga gabi, amen, himayaon na to ang Diyos. Takos gyapon sa himayaon, sa tanan yung butang. Amen, nga nag-abot sa atong kinabuhi. Mga panindog kita mga kisunan as we sing a song, I feel the food. Hallelujah. Amen. I lay in bed, and I
batyagan nga hatak because there is something inside, amen, that responds to that deep calling, amen. Hallelujah. The Bible, our prophet have told us what made you desire it in the first place, because down in your soul there was a seed predestinated. Amen. Hallelujah. So that's what brought us here, mga kisunan. Ang unang nagdala sa aton din subong. Hallelujah. Bangod sa pagpili sa Diyos na wala pa matukod ang kalibutan. And He gave us that seal of a token, no? Hallelujah. At inside of us, hallelujah, para dili kita mahiwala sa Diyos, mga kisunan. Amen. Gihatag niyang binhi. Agad kita, amen, mag-respond sa panawagan sa Diyos, sa dalong na panawagan sa Diyos. Hallelujah. And that all that matters, mga kisunan, even this life will be taken out of us. Hallelujah. But if you are a seed of God, predestinated before the foundation of the world, hallelujah, no one can stop the bride of God. Hallelujah. Dahil ng Diyos, mag-pangamoy kita sa gabi sa pagbukas akong kabayon si Brother Manny sa kayan. Amen. Gano ko kita mag-igsunan sa mga ipusuhon, sa mga ulo. Langit noon, kagamhanan nga Diyos, nga amon kilala, nga puno sa gugma kang kaluoy. Malapit kami sa imo, Ginoo, sa sining kagabihon. May Lord, padayon nga nagakilala sa imo bugay ka grasya sa among kabuhi. Nakibalo kami Diyos nga ikaw may plano sa among sa kabuhi, Ginoo. Ini nga plano nagadulot ini sa imo nga kimayaan, Ginoo. Kani Ginoo Diyos, samtang ini Lord nga mga plano mo, O God, mangin manugot mo man kon perfect will mo lan Lord. Ngatudlo ikaw Ginoo sa amon, may nga magapabilin dira sa pagtuo. Sa imo mga promesa, Lord, yang imo tinutuyo para gid pala sa imo mga katawhan nga ayuhan, Ginoo. Kami na kami Lord nagatuo ngayari kami sa uling mga adlaw. And Diyos, ikaw nagapromisa mga kari magkuha sa imo iglesia nga uling kunot kagmansa na nagapaabot ikaw Diyos sa isa ka Lord mga katawhan mo nga pinili sa uling mga adlaw nga nagapabilin gid lamang nga nagatuo ka nagasalig amay ang imo promisa paghimuon mo sa among panahon. Diyos, nagatuo kami amay sina Lord o God sa imong pulong ang tanan nagahikot sa kayuhan sa ilang nga nagahikot sa imo Ginoo. So Lord o God, by Lord sa kagabihon ngamon sintro sa pagtipon namon Lord. Padayon ikaw namon himayaon Ginoo. Sa mga butang nagabot sa mong kabuhi. Magpasalamat kami amay. Siling ni Pablo Ginoo, in everything give thanks. Hallelujah, praise the will. Hallelujah, this is the will, hallelujah, God in Christ Jesus, hallelujah. So Father God, we hallelujah, sinigit kabihon, malandong kami Ginoo kung naginumduman namon, mga mahal mga kauturan, sabi na sa amon sa Brother Fred, kag sa Inday Liliusa, Ginoo, balo kami sa tagsa ka testimony nga amon igatuad Ginoo, ina Ginoo may tumbas nga Lord o God, may tumbas ina Ginoo nga Lord, preparasyon para sa amon Ginoo. Kay we have Lord recognize nga kada anggulo Ginoo amay kaaway Ginoo Dios kami amay. Lord o God, kabalo kami nga ang amon pakig-away hindi Ginoo sa unang katugo. Pabilin kami sa imong mga promesa Ginoo. So I pray Lord for Brother Fred kay Mr. Inday nga padayon Lord ikaw ang magalayo sa pag-supply sa ilang panginahanglan. Usog man nga physical Lord kag madasig nga recovery sa ilang mga nabaton nga mga bunog Ginoo kag mga iban pa nga mga bahin kini Diyos nakadulot sang kabudlayan para sa akong duha ka mga utod Ginoo sa physical nga bahin. Lord, it is just a growing pain of your grace, Lord. It's just a growing pain of your grace kung may agaabot sa amon mga pagsulay. Amen. Basta ko ang imo grasya Ginoo sa amon mga pagsulay Ginoo. Lord of God, ini nagadulot sa amon naman sa magadul sa pangusisa sa mga kabuhi pag mangkot lo sa imo Ginoo nga Lord ayahan kami padayon pala ngayara Ginoo Dios sa imo o God. Ginoo sa tanan ng mabutan nagabot sa amon kabuhi Lord o God, kita namon ikaw matutong Ginoo. So just pray Lord, kaya siyang magsug kakanotod Ginoo supply nga panginahanglan ma-financial man kung Lord o God ano man nga paagi Ginoo nga makadasig Lord makalikugan ang akong duha ka mahal
angay namon buhaton samtang kami nagapaabot sa imong pagkalig subong sa padayon sa pag-fellowship, Lord, kadto sa panimbahon, Ginoo, tagad ni Brother Faith sa mga Lord, outreach works, ikaw, O God, padayon man sa iya, Ginoo, nagagamit. So, Lord, ang mga pag-ampo, Ginoo, di ko na ang amon doha ka utod, Ginoo, yan pa sa sininga gabi, O Lord. Amo na may ngayon sa gabi, O nagatipon, bigo na mo nini nga dako nga rebellion sa gihapon, Ginoo. Kaya mas dako, Ginoo, Diyos ang imo, O Lord, God, pulong. Hallelujah, kung kami magkapabilin sa pagpapalando, magtsaga namin, Lord, kung hindi kami, Lord, O God, mga katauhan nga may mga pagsulay sa amon kabuhi. Kung ang imong pulong, Ginoo, padayon ng mabatian, kami ni manghikot sa amon, Ginoo, kami ni ginapukaw sa imong balaan nga espiritu. Kung mabatiagan, Ginoo, ang himaya sa imong mga pulong. Kung mabatiagan, Ginoo, nga, Lord, hallelujah, ngayon kami, Diyos, tanan tiyon, maghahimayan sa imong magkalipay sa imong mga pulong, Ginoo. May tungit nun, salig na mo sa imong inagabiyon, sa pamagdala sa imong mensahe, Lord. Kaya Lord, pagkapasan mo, magmalangotod ka na sa mensahe, Lord, buksi ang mga tigipuso, wala siyang pulong, Ginoo, Lord, nga gahatag sa imong kabiyon, masaylo, Lord, kundi, Ginoo, Diyos, mangita, hindi bahin sa mga tigipusoon, God, kung hindi magahatag sa amon na may dayon, Lord, magkainiton sa pagpangalagad, Lord. O kami, Ginoo, yari ikaw sa amon tunga, Lord, wala ikaw nagabiyan sa amon. Hallelujah. Kani Diyos, itugyan na mo sa imong tanan, salamatan ikaw, o Ginoo, diha lang sa manahan mo kami sa pangalan sa among Ginoo sa Kristo. Amen. Hallelujah. Sing one more song, mga kasunan. Amen. As we intune ourselves in the presence of God, upon hearing the word, sing the song, "The Battle is the Lord." Amen. Hallelujah. We are always safe in the hands of God. Hallelujah. I was blessed by the lyrics of the song. Amen. It says, "The battle is the Lord." Amen. Hallelujah. May source kita sa tiyon nga kita kapag ginahanglan. May paglaong kita ang kasunan nga nagahatag sa aton kalinog. Hallelujah. Oh, such a blessing. Oh, signs. Oh, see church. There is a source.
Magapanguha kita sa tuwang mga love offerings siningang gabi mga kasunan. As we sing that song, amen. When we're inside the gates of pearl, amen. Precious blood of God's own Son, I sing and sanctify. How wondrous be, oh, hallelujah, and they are called the bride. Oh, here neglected and despised, one day the Lord will be His chosen ones beneath. That's where everything when
na mga sunan. Our prophet has been with that place. Amen. And there's no word na iyang masaysay kung sa kanindot ng lugar. Nga gitagana sa Diyos para sa iyong mga kanakan, mga sunan. Hallelujah. And that's our future to be. Amen. Sa itong pag-alagad. Amen. Hallelujah. At tayo buhi kitang alagad sa Diyos. Amen. Someday God will reward your testimony in Him. Hallelujah. Nalalay ko na matagusa nga nagalakaw, no, subay sa pulong o kabubuton sa Diyos, mga migsunan. Hallelujah. So magapamuyo kita, akong pangabayon si Brother Jethro. Amen. Okay. Let us pray. Kanimo Dios nga labing balaan Lord, salamat Ginoo ning pagabihon. Lain nga oportunidad na usab Ginoo imong gihatag kanamo aron nga maka simba dayeg, makapaminaw sa imong mga pulong Ginoo. Busa Ginoo Lord, salamat Ginoo sa nga mga pagtipig nimo Ginoo sa mga niaging semana. Among tagsatag sa kinabuhi Ginoo, bisan pa Ginoo Lord sa amo na batian Ginoo sa kabahin sa among mahal nga associate pastor si Uncle Fred kauban si asawa Ginoo. Bay Ginoo nga imong sagyapon i-extend ang imong kamot Ginoo aron sa ilang fast recovery Ginoo Lord. Kung diin Ginoo dako kayo ang responsibilidad Ginoo ni Uncle Fred o iyang katabang Ginoo diri sa imong ministry. So Ginoo Lord nga may mga katuyuan ang imong mga pagpahinugot Ginoo og kami Lord nagasandig ug nagalaom lamang diha sa imong mga pulong ug promesa Ginoo diri sa among kinabuhi. Sa Ginoo ning kagabihon among ang gisalamatan gidala Ginoo among mga love offering, ikaw magapanalangin sa mga kamot Ginoo nga naghatag niini o bisan sa wala man Ginoo Lord panalangin ka Ginoo sa pangadlaw-adlaw nga ginbuhaton sa pangitanan Ginoo nga mabalik Ginoo Lord ang mga kadagaya Ginoo Lord sa mga pagpangitaman. Salamat ning kagabihon sa among pagpadayon Ginoo, ikaw bless sa tagsa-tagsa Ginoo, magamit sa expectation Ginoo Lord samtang kami padayon sa pagpaminaw sa imong mga pulong. Akong ibalik ang tanan nga himaya o kadunganan pinagi sa bugtong ni mga anak amo sa Kristo Jesus. Amen. 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 I-welcome na to ato pinalangga nga pastor sa bahanon nga O love of God, how rich and pure. Amen. Let's sing the first stanza and the chorus. Hallelujah. Amen. The love of God is greater far than song or pen. It goes beyond
gabi ka na to. Bisag Diyos tara kita, pero may kamaya gyapon nga itong mga kasing-kasing kay sa bantang kauban nato ang Ginoo ang pinagisiyahang espiritu ug pulong. So karong gabi doon na kita yung mga prayer request ko pagkadadon o mga butang ang inatong ibalik ang pagpasalamat nga sa atong Diyos. Pero antes pa niya na magabasa na kita mga pila ka kasulatan. Wala gyud ko'y, to be honest, wala ko'y mensahe nga may nato nga regular nga ihatag karong gabi kay tungod ba sa ikapas pag-uli namo dito sa Hiligaran, Hilo Malangko, sige na ko beer sa kong gibatyag, hilo mo lang ko, pero pasalamat ko sa Ginoo nga sigapon. Medyo diha ko nabansay, diha ko naanad ana nga kahimtangan, so charging. Di na siya may nato ang murag bago para nako, pero sa kabahin kuan gid siya may nato ang murag gid siya stressful sa ibuha. Labi na siya nagtrabaho ni Brother Fred, hard na sa sudadon nga atong itugyan sa Ginoo pag pangamuyo hangyo ngadto kaniya hindugang na nga sa tibok adlaw, nagsige na lang ko pungko pamalandong, nasa ko gitrabaho nga mga pipila ka mga butang dito sa kong kwarto. Sa karong gabi ibola ni ato ang istoryahan ang mga butang atong pangayoon sa Ginoo unsa may atong mabasa sa Biblia nga gisaad sa pulong sa Dios may tungod sa mga butang ato ang pangayoon. Atong basahon diri sa unahon nato ang Mateo 15. Ato ang pahinumduman atong kagalingon bahin ani mga butanga. Before pa na ako nibasahon, about unsay pagdawat ani sa makadungog ini nga akong i-declare ipahayag karon. Pero gasorte ko ani ang Dios nakahibawa ani nga kini tinuod. Ako usa ko klase sa tawo nga di kay ko tigpangayog mga butang sa Dios. Subod ko dili ko tigpangayo. Di wala pa sa wa ko gipangayo na ako gipangayo pero kanang mga seryoso mga butang mga espiritual nga mga butang laban. Pero kanang material ba? Di kay ko tigpangayo sa Dios. Mga material, mga pagkabutang. Di kay ko tigpangayo. Kaya naman kung nagtuo nga iyan naman nag-isaad. So ako na lang gipaabot nga muabot sa ako. Kaya hibaw ko iyan naman gisaad. Ang akong commitments pagkalagad siya, hilabihan. Biyaan ako pag-eskwela. Sa ginikanan, hindi man mga dato, nga nagasto na ako. So akong gibiyaan, kahilabihan ang ako ang kalipay, pag-abot ang mensahe. So, dako kong pagsalikin ng Diyos, nagtawag na ako, muatiman sa tanan kong kinanglanon. So, sa ako lang na ha, muna ko ako i-respect ang stand sa uban. Por sa ako na, wala na ako gidetalye, kini Lord, gusto ko ni kanilo kana-kana. Naibawa naman ako kining tanan, igadugang mo na lamang. So, muna akong pag-take, mga butang mo nang, wala na ako gipangayo, kanibawa ko iyan na mag-isaad. So, ako na lang gipaabot nga, inikabot sa tukmang panahon, tungha na mga butang nga akong kinanglanon. Di na ingon nga pakinsil ihatag niya tanan. Kung na kay kinanglanon, mao na ipaghatag ana niya. Nakita mo na tinuod man, wa may gi kung gano'n siya kung withhold. Pero wala nagpasabot nga dili na mangayo. Mangayo gyapon ta mo na nga gusto ko masahon kining mga mo sunod nga mga Bible verses para masayon tag unsa gi-exalted sa Biblia may tungod sa mga butang atong pangayoon.
Sige, Mateo 15, sugdan nato sa 21. Og si Jesus may pahawa didto og mipahilit sa kayutaan sa Tiro og Sidon. Kining Tiro og Sidon dili na ni sa sakop sa Israelo. Yuta na ni sa mga heathen, sa mga Gentiles. Og tan-awa miabot ang usa ka babaeng Kanaanhon. Na you see? Canaanites. Nga taga didto og misinggit nga nag-ingon kaniya, Ginoo, anak ni David, kaluoy taon ako. Ang akong anak nga babae ginasakit pag-ayo sa usa ka yawa. Apan wala siya motubag kaniya. Bisag usa ka pulong. Og biduol kaniya ang iyang mga tinun-an og gihangyo siya nila nga na nag-ingon, papaulia siya kay gisulod kita niyag siyagit. Og siya mitubag nga nag-ingon, ako gipadala ngadto lamang sa mga nangawala ang karnero sa banay ni Israel. Apan siya miduol og sa iyang atubangan miluhod siya nga nag-ingon. So ang babae nagpakita kay spirit siya. Ginoo, tabangi in taon ako. Kaniya mitubag siya nga nag-ingon. Ato ang paminawon ang tubag ni Ginoong Hesus anang bayhana. Dili matarong nga kuhaon ang tinapay nga lang sa mga anak o giit siya ngadto sa mga iro. Siya miingon, tinuod ka na Ginoo, gani bisan pa ang mga iro magakaon man sa mga momho nga matagak gikan sa lamisa sa ilang mga galon. O kaniya mitubag si Jesus nga nag-ingon, o babae, pagkadako sa imong pagsalig. Pagabuhaton kini alang kanimo sumala sa imong gusto. Og diha naayo ang iyang anak babae. Kaduhang kasulatan tumasahon. Lucas 11:11. Lucas 11. Luke chapter 11 verse 11. Ato siyang sa 10 at sa 10. Kay ang tanan nga magapangayo, magadawat, o ang magapangita, makakaplag, o ang magatok-tok, pagkabalihan. O kinsa bang amahana, diha kaninyo nga kon ang iyang anak, mangayog tinapay, hatagan ho niyag bato. O kung mangayog siyag isda, hatagan ho niyag bitin, inay isda. Kung mangayog itlog, hatagan ho niyag tanga. Bisan kun kamo bisan sa inyong pagkadaotan, mahibalo man ganing muhatag og mga mayong gasa ngadto sa inyong mga anak. Unsa pagayod kalabaw pa sa langit ng amahan nga muhatag sa Espiritu Santo ngadto sa mga nagapangayo kaniya. Ikatulo, Juan 15 5 verse 5, so good ta. Ako mao ang tanom nga paras, kamo mao ang mga sanga. Ang magapabilin kanako, kang kinsa magapabilin ako. Mao siya ang magapamungag daghan. Kay gawas kanako, wala gayud kami arang mahimo. Ang tao nga dili magapabilin kanako, igasalibay siya sama sa sanga og malaya. Og ang mga sanga pamuniton og igait sa ngadto sa kalayo og mga sunog sila. 7. Kung kamo pabilin kanako og ang akong mga sulti pabilin kaninyo, pangayo kamo bisag unsa nga inyong gusto og kini pagabuhaton alang kaninyo. Okay, diha lang na atong pagkabasahon. Amahan ka langit noon, among giitugyan kanimo kining mga pulong among hingdunggan. Kay makadaghan naman ako kini nabasahan o gipanguna-huna kay kini Lord mga pulong man nga gihatag alang sa kayuhan sa mga tao nga adunay daghang kinahanglanon matagalan og unya. Pag paila nga aduna kami puling katuan og kaduulan og kapangayuan sa mga kinahanglanon. Sa Lord karong gabi wala pa kami makalitok, daan ka nang nahibalo unsay mga butang amo ang buot pangayon kanimo og busa among salingan Ginoong Dios nga sa wala pa kamo na malitok Lord, ikaw doon na nagiandam sa imong kagalingon
ilabi na nga kining amo ang dadon nga kanimo imong mga anak. So kay imong mga anak, nakasiguro kami bisag mapakyas pa kami bilang anak sa pagbuhat sa among obligasyon, ang among Amahan sa langit sa gihapon ang mas labing dako kay kanamo na dili mahimong mapakyas siya. Ugaling buot nimong tuluan kami, O Lord, nga dili magbaton og kabalakag hangawa mao nga ikaw nagtudlo sa tilagi Biblia nga mangayo kami bisag unsa. Kay aron kalikayan namo, Lord, ang maghangawa, kabalaka og mga kasamok sa mga una nga dunay Dios nga makahatag bisag unsa sa bisag unsa usab ang pangayoon. Nga Lord, tungod may propeta kag gipadala na mao gyud, Lord, mag-training sa bride, O Lord, busa lalabot sa mga ginapamalandungan hinaot nga nakaihatag kada gabi imong dugang, Lord God, nga among pagadawaton aron kami, O Dios Ginoo, masilangkapan, madugangan ang among mga kahibalo, mahitungod, Lord God, sa mga butang among Panginoon nga nakanimo, kay mao kini, Lord, ang amo ang himuon karong gabi og amo ang tun-an. Kung mo itugot ang pipila ka mga pulong, Ginoo. Salamat, Lord, og mo gisalig kini kanimo gitugyan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Manglingon ta mga nigugma. Una sa tanan karong gabi na mga butang nga makapasalamat sa Dios. Ako daan personal, nagpasalamat ko sa iya nga nahimong malampuson ang amuang lakaw dito sa lugar ni Pastor Romano o naka-participar mi sa iyahang birthday. Ito mi kabuok. Dala na ni Mark nga may among driver. So, nahimong usa ka dako nga blessing kadto nga amuang pagtambong ang magsulti na lang ko ng account personal kay di man po kasulti sa akong kubanan o do gasalig ko mo man po ilang gibati o igasulti kung sila magyutagag kay gayon nga musulti o sabon sila ikasulti sa mo ang pagpakatambong dito sa birthday ni Pastor Romano. So personal ko nagpasalamat ang akong nakita, ang akong nabatian, akong nadunggan, nakadugang sa ko ang natun-an bahin sa pulong sa Dios sa mensahe o sa unsa nga ako usab magpadayon ngadto sa unahan. Ang ilang bisita nga mo'y guest speaker kay ang papel dito ni Pastor Ronnie Libo, makita man ni Mr. Pauline, translator man. Di ba gani interpreter ang gigamit, translator. Silang siya tighubad. Gikan sa English, Tagalog. May ayon na lang kayong Tagalog, medyo gamay na lang yung sulbarunon o Ilonggo ka, Cebuano ka, medyo gagmay na lang ang kadi mo masabtan. Kay Tagalog, brad, kuan man ta, brad, common man po sa ato na dre, sa Negros. So, nindot kayo nga mo ang service. Mga buta nga, dito na po di mo makita, dito na po di mo masudong. Nga po di mo ikadugang sa imong pagtuo o pag-alagad sa Ginoo. So, pasalamat ko ni Ana, uban sa akong mga kauban usbon ako. Pasalamat po ta nga si Sweet, to Ana sa Norway. Ganina, mo tugisturhan sa mga bata. Pagsulod ni Hane, nang magsadahin ko, naabot na ba si Sweet? Oo, naabot na nga to. So, no, gamay lang kay kalibutan, no? Dire pa lang siya atong Domingo. Nya, karon pila na kaadlaw si Sweet nga, saan ito adlaw sa lakaw? O hindi? Ug sa una pa lang na, asa man ka. Kaabot anang kalayo na sa bahin sa kalibutan. Nya, napa ko na ito nga hapit kung ito siya mabiyahe sa biyahe. May lang kayo na kadungog siya guro kung siya yung di ko agbasa nga kailangan siya maglidali kaya ma-miss siya. Kaya yung nga bata pa si Sweet pero kung siya doon na siya ay isog siyang espiritu, may fighting spirit siya, di siya talawit. So salamat nga si Sweet Ana ang
ginikanan, natural ginikanan nanay kahangawa. So tawhay ng dugan sa ginikanan, mga igsoon o kita usab kay ito na sa suwet dito sa Norway. O sa ako nadunggan murag gihinangop sa mga ito ana poster parents host parents. So gikalipay nila ang pagdawat kang sweet. So hinaot ka nga himong tuloy-tuloy na ang iya dito pagtinir nga puros mga nindot nga balita nga itong hindunggan. Hinaot unta ina lang gyud kay nagbawra ba kita gyud nga kining nata sa Ginoo kanang pagsulay dihi kini muna mahangyo nga di lang unta moduol. Dili na programa sa Dios kung ang kinabuhi sa mga nangalagad way pagsulay. Di na pagserbisyo. Pero ato lang pangayon, mamana ato ang kagabion na nga nagbasa sa scriptures nga giyon sa pag-iyon gani sa usa gani mangayo bisag unsa. Kuan na kay na nagliguan na kay na nga kasulatan. Imagine ikaw ang gipasagdaan bisag unsa dasi to dapita gani Juan 15:7 no. Ang uban dito doon ay particular. Dito sa Mateo 15, 21-28, ang particular dito, kaayuhan sa masakiton. O diha ta makakita ng idea sa Mateo 15 nga ang healing di ay kaayuhan, iya gid ay na sa mga anak sa Dios. Kay katong kananay sa mga hangyo niya sa Ginoo, ang akong anak at balik kag giyon sa pag-ingon niya gani. Mateo 15 at ito balikon be. Sa ito hangyo niya. Gisakit sa yawa. Wa man i-clarify kung siyang matanga sa verse 22 kuno ga. Bix with the devil. Laban ra bagyan na patulon. Kay kinig patulon god luoy mo na kay lambos mo na itumbahon na siya wa. Bisag naa sa kayo, magdaog kag kayo. Unya motukar diha ang patol. Bantayan gyud kay di na siya out of control na siya, di na siya pugong siya kagulingon. Boyno iya gurong intellectual mind guro basig na pa si Jud gurong makabot guro nga kayo pero totally gid wa na gid siya totally na gid siya nga under the control of the sa yawa. Posible mao ni ang sitwasyon mao nga primero ang Ginoo magin magsaba verse 23 pero wa malay kihol ang Ginoo sa ato magsultihan wa may kihol so busa ang Ginoo ang kining babae miluhod gyud siya katubangan bersikulo 25 og mihangyo gyud Ginoo tabangi in taon ako. Muna ang mga walin ng title Perseverance. Perseverance yun siya makuwagi siya ng pursigi o sa ato ang mga termino iya gigipursigi ang iyang toyo sa atong Ginoo. Imagine iyang anak kung ikot ang patol magyun ni gisakit di lang ingon nga balatian lang nga murag mahandol-handol lang nimo murag mo mahagan-hagan kay applyan nimo og patience, applyan nimo og endurance, murag you can get through makalampuas ka sa mga inadlaw nga murag okay lang, murag madadalang nimo. Pero bayong ganing gisakit gani murag constant wa nay luong. Busang inahan nagpakita gyud pagkapursigi. Pero ang tubag sa Ginoo sa gani manunod ako sultin sa Ginoo Hesus pag manulti di ra magyud siya kidding, di bagi siya mangumidya. Seryoso ka ni sulti sa Ginoo, imagine ko siya, dili matarong. Sa English, meat man na, it is not meat. Kuan guro unta no dili angayan, anak guro no. Kay mingon nga dili matarong, muro magmahog aning ang Ginoo ani maigo. Di matarong ni suli iya maghihatag. Di ba iya maghihatag suli? Dili angayan. Ana unta siguro dili angayan nga ang nakuhaon ang pagkaon sa mga anak o gihatag ngadto sa mga iro
So, duha ka klase diha ka mga tao ang gipasabot ang bersikulo. Kanang mga anak, nabuting nun ang mga Israelinhon, Israelita. O kanang mga iro, ang mga Kanaanhon. Muna ni siya bayana. Diha siya, dili na siya naklasify. So, og pick up po si babae na, og diha siya mo, ito nga mo, huna-huna, ikatanggol lang niya na. So, murag doon naman ako, nakabasa ko sa Sipita nga, testing ni sa Ginoo sa iya. Bugat man ang istorya para sa tao. Di ko mo to nga ang babae wa makaagpas ang istorya nga siya sama siya gipakairo. Dili ang ayan nga di mayo nga ang pagkaon sa mga anak ihatag sa mga iro. So testing ra din na siya. Dili ingon nga Ginoo harsh manulti. Di man nga Ginoo labing man siya. Pero testing na sa babae. Kaya diha babae makapadayag unsa gyud ang ihang toyo. Perseverant magin siya, pursige magin siya. Oh. Sa busa ang tubag sa Ginoo sa 28, o babae pagkadako sa imong pagsalig, pagabuhaton kini alang kanimo sumala sa imong gusto. Og diha naayo ang iyang anak nga babae. So nagtulo ni Sarto di ay nga bisag kinsa di ay nga makamit sa maong kondisyon nga ang imong pangayoon di kay mo surrender imog yung isulong kung gihimo ni sa Ginoo aning bayhana og librahan pa pag mamit nimo ang mao gyud ang kondisyon niadtong unang nakadawat og benepisyo gikan sa Dios himuon po sa tunay mo o kung muguwa nga ang Dios may gipasulabi. So ang teaching ani nga bersikulo is perseverance. Title man na sa wali so ita dagami sa wali ana. So, ang babae wala mapakyas pagkabuot sa iyang gipangayo, kahit perseverant siya. Dili siya yung patathaw lang nga, gilo mo ngayon. Salamat og di, okay ra po Lord. Perseverant man yun siya. O, nadawat niya. O niya, sa Lucas 11, ato balik ko ato na ning balik ko sa usa, maura na akong himuon. Di magitaas ni siya, kaya ko malang i-review. Ang Lucas na po, lain na po ang plastada sa Lucas. Kay dinhini sa Lucas kanang acronym nga ESK. Ask. Ask and it shall be given unto you. Seek and you shall find. Knock and it shall be open unto you. So mura po accidental na siya nga ang ask. Mao po siya ask, seek and knock. Nindot ano? So mura dali ni siya memorize so tungod na siya acronym. Unya mihatag na ng Ginoo dayo example nga kining tulo di gid mapakyas ang atungdan pag imong himuon ni mangayo ka, mangita ka, manokto ka. Pagitagaan man ni example nga kun nay kinsa makulong amahana diri sa yuta o sa kalibutan nga kun imong anak mga tinapay hatagan mo og bato. Adi siyempre wala gyud. Mangayog isda tagagbitin, adi man gyud. Isda gihatag kun nay isda. Kung bagay itlog, di man tanga, di man ok-ok atong ihatag. Itlog yun. Nya iya day giingon kung dili niya gipakita nga ang mga amahan di ay ngayutanon, dautan. Giingon mas trisyo, busa kon kamo bisan sa inyong pagkadautan. Oh, mura gyud pud na gyud tema sa bugat nga istorya no. Primero to, iro. Ang babae iro, dili na po dautan kitang mga amahan mga dautan di ita. Pinsar nato may nakitang model tong bata. Pero kini bersikulo nagpahayag nga kita gihingan lang tag dautan. Di ko ana ma-offended. O ganina doon kanina si Inday nga mahing tawag nga siya kanang delivery boy ba sa Shopee ba. Tungod sa akong pagkamaikugon, muna nalayan akong buot nga katulon na balik-balik, si Inday sinatog kay mo si babaw. Iko na yung mga tawhana. Order niya. Karon nga tadlogod lang atensyon na ana, di man mo responder. Kumaikog, sibahan pa nga kumaikog ba ako nga ang tao nagsige balik-balik. Lakaw na po, di na po ito i-deliver kinsa na po ito, nga rin na po siya, wag yapon. So akong kuan ang ding-ding, di hampag nga na, ching-ching, todo akong simple. So wag na ako paghibalong siya day siya ron, nagkuhan po na, naghingagaw po ng panahon nga makatulog.
Kaya ako tong nangsotos ko na una guro, mag-ilog-ilog ako una nga di lang ako ilang tuon. So dili to bra ako siya disturbohon kundi si Inday ako tuyo dili siya. Pero sa akong pagtuyo nga siya makat na ko iyang atensyon kay ihang tulubagon ang pagmeet sa delivery boy si Sharon ang nalastra siya. Kaya paingon sa katulugon niya na disturbo siya. So inana ta mga amahan. Tungod imperfecta di ta maopinion inon ta nga evil. I believe sa English evil eh. If you then being evil, pero bisag yung anak mo hatag hapon. So mao nga pag-abot na nato sa ikatulong bersikulo, murag ligwa na kayo ang istorya. Katong sa Juan 15:7. Mangayo bisag unsa. Na diha na punta mo mangandam katungod sa pagkaabierto mahimong maabusuhan na siya. Maabusaran ba? Aberto magana istorya ha. Pangayo ka mo bisag unsa. Unya kay pinag-ingon ra ba nga kining pagpangayo ra ba kinahanglan magsukad ra ba sa eksaktong motibo o katuyuan. Ako gani gihingal tan-aw sa table kay nga ko ang YouTube ako abang gipa takas kasi aron ko dai kuha ana. So akong cellphone ko na YouTube di lagi ko kakita diyang mga unsa pa kay magtan-aw ko mo sit-in ang mga binuang nga mga post. Kumawa man nila ni gi-monitor ni nga di naman itarong ni nga mga gipag-post nila ni. Ingko ang tambal ani tangtangon. Di mo ko kamaong mo tangtang. Kung ipatantang kasi nawa na. Tuloy-tuloy na ko ron mag tanaw sa cellphone di na mosulod. So ako gipangita to sa Espiritu nga may upat ka mga laki nga mga batanon pa nga nakatambong sa iyang Bible study. Ang iyang tema gugma. Isa niyaman mo mga batanon pa man mo no. Di pa ba mo mga minyo. Pero kadlaw magminyo mo. Testingan ta mo na ning akong Bible study ninyo nga gugma. Abig nagdamgo ka abi usa sa inyo nagdamgo nga may sister nga imong nadamguhan nga nagkaminyo mo. Unya way labot managi kay pagtan-aw niya. Nagiwati kang nakagusto ka niya. Unya kay nakadamgo man ka imo siyang gisugiran nga nakadamgo ra ba ko ay sis nga nagkaminyo kuno ta niya nanganak ta malipayon kay itang nangalagad nagpaabot sa pagbalik sa Ginoo. Ingon sa unya subagon abi ka sa sister nga mao ba? Galing lang katumang usa mo ako ang nagustuhan. Lain man nga brother ang ito mas didto man ko nakagusto. Unya murag didto gid ko siya magbalipayon o kami magkadayon. Ingon sa unya di ka maguba imong naong nga istorya ha. Kay tinuod ka ni gugma niya, nagpadayag man sa siyang kalipay, ingnon siya mao ba? O sige. You have my blessing. Go and be happy. Ingon ana kay ang gugma ang yanang after ang kalipay sa lain dili imo. Mao na. Kaya nga mao na po sa Dios wala kay pangayon, di ka maglain mong buot nga wa gihatag nimo. Uy, matistingan biya nakita mga believer baya. Labi nang balatian. Di basta-basta ang balatian gasakit sa tao. Ang panalitag di biya hatag abi sa mahimuon nimo. Muna usa nakatabang nako sa YouTube sa una mo tan-aw ko. Mga bakol, mga YTL, o diin pa itong YTL noon, ang gipili pang pangabuhi noon. Magkonduktor sa salakyan, magdaro, galumpiga ang ihang lawas sa yutra. Kaya wa YTL nga ibarog. Gadarog ka. Kung mura naman imposible. Pero na. Recorded, video man. Nakitaan sa uban, gikaluoyan, iayag padag, love gift ang mga nakakita sa video. Oh, ayang balay, dako na kayo. Oh. Pero punto ko, nada yung mga tao din, nga di mo surrender. Bisag mauna na ang ilang physical nga pagka-handicap, wa mo surrender. Nakayon gani ko, kiniguro, di maniguro Christian. Samot nang wa gini sa message. Pero ang video nga gikuha sa ihang kinabuhi, nagpakita yun nga, kung sa pahit is mga buwag, siya yung may ratol. Yung kunawa, state ka niyo. Ikaw pa, believer ka, di magkaayohon.
Naama kay malakop nga mga kamatuoran nga makomported ka bisag naa ka sa lawas nga doon nagibatyag. Pag kuwang-kuwang kag gugma ana, muna ang mahitabo sa otoridad. Malipay makagihapon bisag murag dili ihatag sa Dios imo ang imong gipangayo. Ako lang nang gisulti kay ato man ang mapalgan sa mensahe. Pero ang gusto ko nung gabi una nga i-share sa ato, ipahinumdom, dili ta na nga panguna-una. Tuan ginatog mangayo ta ihatag sa Dios. O ganyan di mo hatag, ihapon ang kagustuhan. Kaya ikaw may nangayo, mulinya ka sa nasulat. Mangayo yun ka inuban ang pagtuo. Anak yun. Na sa Diyos, ihatag magdili, kaya ikaw nangayo mo lang ka. So pag mangayo ka, mangayo mahustuhan. Isa ng propeta anak katong naka-contract siya amuiba pag ito niyang Afrika. Nga mamatan siya ni Sister Mida paggabi magkadlawon. Nagluhod nga naghilak. Nag-iina siya ni Mida, bili, no, siya maka. Ako naman nasulti din, no? O posible ko, basahan ko lang niyo personal. Ingon niya kang Mida. Looy ko nimo kay batanon pa man ka. Kung siya may tabo na ako, batanon pa kay kang babalo. O, bili nga lumao na imong sinultihan. Isa ingon magos doktor sa kogod nga, kining amoy ba, pag bakasyonan na sa lawas sa tao, di na ginamawagtang. Di na ginamawala kay mo paslak, maimbid na diya sa huling si mong kinai. Naan na lang di na siya mawala. Mapahagan-hagan siguro siya sa bulong, puro naa ginadiha. So, pag hinali kanig mo saka na siya, mo na delikado. Pag saka, mo paslak si mong utok, ang sign nga nasa utok nimo ang amoy ba, kahilantan ka. Hilanat nga hilabihan, o niya, ilan to ka minuto, 10 minutes ba to, patay sige ang tao, pag sa utok na ang amoy ba mo tapik. Nataraw ha, sa pagkahuman ni Abraham, propeta, naanad sa mga pagsudong sa mga miracle sa Ginoo sa healing, pero sa siya na naigo, moto ang iyang reaksyon. Tao na siya na siguro, tunod, mamatay siya, maunsa na lang si Mida. Plus, murag iyang kitagaan og pagtamod ang kung si doktor, ang source si doktor siya, kung ano inato magiging iyang reaksyon. Kanya, hilak siya. Ako yung compilation sa unana sa si Mami dito, mas makulod. Kaya ako nag-draw na og comfort. In siya, I cried, I begged, and received not. Mauna ka kanang kanta nga On the Wings of Snow White Dove. Kana di ang last stanza. Ingon sa din sa ako. Sa din ako manugid. Kung unsa ang background behind. Pero nakadumdum kung ina ko din. Pero Cristiano, ina mo lang nga pala. Kay Bandaran lagi dugang. Wala na sa original na composer. Pero sa manugid ako unsa ang background. Ako na lang naka-discovery kung unsa ang background nga nganong gidugangan man Branham. Mao di na pagbalatian niya ang amoy ba. Though I have suffered in many a way, I cried for healing, both night and day. Yun na. So, ismo ang propeta, personally naka-experience siya sa sitwasyon sa tao o nakay pangayoon. Wa maghihatag sa iya. Pero makasiguro ito, bisag di pa ihatag, may purpose ang Ginoo ni ana. Mo pasulabi gyapon ang purpose of God. Kahit tanang buhaton sa Dios, dili na kay panalagay nalipay siya sa pagbuhat. Yes. O sana malipay siya. Ako nang gisinri nga unsa gani iyang nahimutan, mao na iyang buhaton. Pero ang tanan iyang nahimutan kuyog ug gani murag na idalom sa iyang purpose. Naguna ang purpose usa pa diha muso diha ang iyang mga kalipay, iyang makahimuot ug ang subjection sa tao sa iyang purpose. Scripture, no? To everything there is a season. To everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. So, may mga purposes. Ang sama ni Job, ang balatian ni Job, may purpose man Ginoo niya to. Okay, gi-question man sa Yawa. Di man si Job mag-question sa Yawa, ang Diyos may gi-question sa Yawa. Siya, mura maghingkumpurmi si ang Yawa ba? Isakto yung gingon, mataraw na si Job. Tingnan mo ko dito sa ilang lugar, ako man siya nakita. Righteous to na siya, pero hinungdan, tungod nimo. So, gi-question sa Yawa ang papel sa Diyos sa kinabuhi ni Job.
Kay imo man siyang gipananginan, imo siya gikuralan. So what was in question was the integrity of God, not the integrity of Job in the first place. So medyo kitagaan sa yawa sa Diyos ang yawa og acceptance sa ihang challenge. Mao ba? Tungod nako, pakita na ko ning bisag budistansya na lang ko kang Job, makasalig na ko. Mo isod mo si God had confidence sa ihang servant. Kay mo may gusto siya nga ang Dios mo distansya lang siya. One on one lang siyang yawa bag si Jehova. I-one on one ko na siya ilang intra kay pasaligon ti ka iya kanang talikdan kaniya. Nya kung ang Dios may confidence na sa training o sa training ni Job, nakita na sa Dios kaya na ni Job nga suklan ang yawa o gi sagdaan niya. So there was a purposeful society Job. Sakit kayo imagine tibok lawas nimo. Way labot ato primero katong nga matay ang mga hayupan, iyang kabataan. Ang katapusan gyud ang ihagyong kagalingon. Although na ay gamay gyapon nga purpose, ay lagpatya. Di ba? Mao to no. May nagapoy gibilin ang Dios nga purpose. Gitugtan pero man ay certain point nga dili itugot. Dili mamatay sa maong trial pero di basta-basta. Kay bisan yang asawa na kayon ganing ay magpabilin gyapon sa imong integrity. Biyain ang Dios og tungluha siya. Kay mismo siya nagtanaw siguro murag kuan na ning siguro na murag insensible murag wa na sa lugar di na gyud mao. Amo na to ang kuan sa Dios buting non bisan pag-ingon sa Dios yawa nga pag-ingon ba nga may confidence siyang servant di lang si Job ikaw ako bisan kinsa nato pag nakita sa Dios dinang particular trial makatindog ka pwede niyang i-withdraw ang iyang part diha sa imo. Pwede na, tinuod doon istorya ha? Iyang i-withdraw. Hingon man siya ni Paladogay nga, kung wala ako, wala kayo mahimo. Oo, tinuod na, pero ang iwang naani mo, siya na, kaniadto. Ang imong nadawat niya sa labing panahon, mauna na karon imong nabatunan para na ang present situation. So, dili, given all together nga siya, wala na. Nagipon siya, pero butang nga sa kaniadto sa nang labay ng pandili at that very moment, amot ulo inyo ko nasabtan. Ang pagtindog ni Job dili siyang kagalingon. Sa naglabay yung panahon ang iyang natun-an mo to nag-equip niya niadtong presenteng higayon nga ang Dios nihatag na sa yawa og panugot. Sige. Ayaw lang iyang kinabuhi na. Mao lang to gi balibaran ang yawa di niya to sulod nga part sa life ni Job. Umato sa ni Paul, may purpose gyapon si Paul, di ba? Si Paul kagipog pagantos. Di ko si Paul guro mohangyoy og ingon mo lang nga tolerable o sa istorya para tolerable, madadalang. Di guro si Pablo mohangyo oy. Corinthians 12, kadungdo mo? Corinthians 12, verse 7. Di guro si Pablo ako nagtuwa ko di si Pablo mohangyo og madadama lang. Kaagiwan ta kanang sakitan tag ulo, sakitan tag ngipon. Di ta maguna-una ma-produce og tambal. Tambal sakit sa ngipon, madala na to. Pero kung pamatsig di mo rin bulitik di imong ulo, mura nagbulugwa, imong matas ka sakit. Ang sugod ka naghuna-una, unsa man ang bulong nga quick relief. Dali din nga mo hatag o hagan-hagan na. Kaya di na mabir ba, admirable na. So si Pablo nito ko, admirable na guro, all earth di siya mohangyo katulo. 2 Corinthians 12 ga, verse 7. 2 Corinthians 12. Pagkita niya, kanana diha ang paghangyo niya. Katulo niya naghangyo. Ito ka na ha. Verse 8, nasa pagka-8. For this thing I besought the Lord thrice. Yang yung ingano tulo kahigayon. Muna'y paghatag na itong idea nga di nagitingali makuha ni Pablo. Di na niya maagwanta kung mahangyo na siya. Pero ang tubag sa Ginoo, verse 9. And he said unto men, ang tubag sa Ginoo. So di ito makatag doctrine di ay nga pag iya ka sa Diyos, absolutely, di ka na yun masakit. Kaya doon na nagdako kayong ministry sa Singapore, ditira siya siyang mga pilo Singaporean ng mga pastors. Kana si Swanso, nagtulo ng post-doctrine, nga kung born again kuno ka, biblically, di naging kabuton sa Ginoo nga magmasakit ka.
produce lang mga scriptures. O saan na nilagi produce? Si Pablo lagi. Kung perfect will pa si Ginoo nga ang born again, di nagyud magbasakit. Nga naman si Pablo lagi, hangyo man siya kayohon siya. Di na sakit. O niya, ang tubag sa Diyos, perfect man kanyang will nga ayuhon ang tao. Ang tubag niya, dihala ko, diyon siya na sa Cebuano, kay Diyon, my grace is up. Mao di na. So bisag may balatian ka, bisag dili pa ayohon, grasya lang ang ihatag sa imo. Mas taas ang purpose sa Dios Kay munay nakaprevent ni Pablo dili manghambog, dili magpabugal. Unsa la kano? Parte niya revelation niya physically strong siya kayo. Sama tong service akong giatinan. Bisag way mulo microphone papansin di mo murag mo siak ang naidoon siya crystal gold patsig mo wabo mo rebound siguro sa pwersa pero nagtanong kung may rason ganda ko kay tao na batanon pa pod mo na nindot nga gamiton gyud sa pag-alagad abot day lang batanon na pwersado pa og magsulti latoy pero amig tigulang ka na makasinggit ka pa lain na ng istorya. Na ang Diyos. Di kumingon nga, kay tungod persado, kay hubin, wala ang Diyos. Ang punto ko lang, ang ngayon, ay nanaong yun mo kaya naman, batanon ka. Ibalik yun mo sa Diyos, ang anging ibalik. Na si Pablo, gulang naman siya. Kung sa si Pablo, kung siya, a great servant of God. Gibalibaran siya, pero yung tubag, siya na gayon kanako, ang akong grasya, igo alang kanimo. Kaya nga kung gahom, ginahingpid diya sa kahuyang. Tubag ni Pablo sa ingon ni ana, labi pag igakalipay ko di ay hinuon ang pagpasigarbo tungod sa akong mga kahuyang. Giyon sa niya papasigarbo. Iyan na ginasulti. O giyan lang gihipsan, di man na papasigarbo. Ang butang ipapasigarbo, kanunayin mo ng isugid. Buting nun, bisag sa Corinthians, hindi gisulti, baday bilid. Sa Galacia na, sa Galacia di ay, ingat Pablo nga, tanawa akong sulat, dagko kayo mga litra akong pagkasulat. Di ka kayo, negative man si Pablo manulti. Hipsa lang sa niya na. Pero mingon siya, mas pasigarbo pa na ako ang akong kahuyang. Aron ang gahom ni Kristo, magpandong ka na ako. Pandong daw lain, no? Karoon pa ko kabasa pandong. Aron ang gahom ni Kristo, madayag diha kaniya. But ingnon, di niya na kaya o guway intervention ng Diyos. Give up na unta na siya. Di na unta ngayon mag-iningon siya ni ana. Pero klaro ginang ang Ginoo nag-uban aning tawhana. Ang grasya sa naagi niya. Na mo na nindot ya. Dili tanan og daghan ang makahimo ni ana. Ang imong yung tendency nga itakuha, ahaw lang yung sakit sa gipon, pa-pre-over gyud ka. Ahaw lang sakit sa baga, pa-pre-over gyud ka. Abig di kayohon karon. Kaya mura ba kang naglikay anang mo antos god. Pero tanaw ni mo na yung mga dagko sa Biblia, Job, si Pablo, Brother Branham, gaampo si Branham sa masakiton, ayo na yun. Pero sa kaibaw nga pag-dismiss, si Branham gaantos po siya. Mismo ang Ginoong Hesus, na ako'y nabasahan ingon kita nga, humag-ampo ni Ginoong Hesus atong bata sa balo sa Nain. Siguro makita niya sa table, pero sure ko, wako na nagbuglag istorya. Si Ginoong Hesus, di man, wako kita sa gospel ng inanang record nga, humag-ampo ni Ginoong Hesus, impong ko siya sa bato, o nagkupot siyang ulo, anak, kay gisakitan si Ginoong Hesus siyang ulo. Ngayon ko, nakabasa naman po ko sa mga breaking sa mga theologian sa Amerika nga, mingon sila nga, ingnola ang Ginoo, ingon ana. Ingon siya ko, ana, ng kulang ng biblical knowledge. Ang ngayon ba ang Misaya imong sunungon nga may suffering sa lawas? How could he be the great healer nga siya mismo, naman po nagibatyag na sa lawas? Pero ingon na Ginoo nga, na mabasa ingon ng mga tao, oy mananambal, basig ingon mo na ako, doktor ayuha ang imong kagalingon. Di na implikasyon ang Ginoo, may nasilip ang mga tao nga naay gibatyag, eksakto ang propeta. Na humanyag ampo, hingatan sa example galing nga pag-ampo niya sa bata sa Nain, kabasa ko na sa gospel ka ng Nain, lugar na. Iyang gikaptan niyang ulo kay gisakitan siya. Oh, that even the Lord our Savior is totally free from infirmities. Kita pa. Pero, o pala mga ka, tinud-a. Ihatag na ito ang scripture nga, tinud-a yun. Magpursigi yun ka, kaya ang Ginoo mo hatag yun
sa nagapangayo nga pursigi, perseverance sa ihang kinanglanon. Kay nga nakita nato isang kabadir Pedro, ato dados pangamoy sa Brad Pedro Sinde karon. Diyan nato makita bisag gitugot sa Dios, baka yung gyud ta kadto naging pagpahanugot. Ako gi-analyze pag ingon na ng gabi nga na aksidente ko no, nag-ilog-ilog po akong katugon, pero ako na lang gisabot nga na-slide gulo siya. Kaya siyempre, dito sa gihunong namo sa waiting shed, pila na may cross highway. Nga pag cross highway mo na, daan na pa ikon sa ila. Ikaw, murag di naman mahuna-una adto aksidente. Klaro man, o masugata man mo, single man, o bisag 4 wheels pa, hinay yun inyong sugat. Anay kay rough road naman to, padawang naman to sa silda. Wa ko masayo di ay nga nagpakadis dahil sila. So pagkaibaw na ako nagpakadis, usa-usa, mau di ay na aksidente ha. Nako na-slide lang dito sa dalan dito sila. Mo ipakita ang picture. Anto na nga, tada nakakita dito sa picture nila, nakakita mo? Tanawan ninyo, para makita ninyo ang extent sa aksidente. Pakita na ko niya ko. Kita kipon ako gyapon ang konsigino ang ihang television. Imagine agtang o bisig agtang rog impact yon. Maigo ng imong skull maklitik na. Fatal ba na? Pero nakita na ko sa ilang epidermis lang. Ang outer skin lang ang nangalacerated, nangasamad. Unya di kamuto si Brother Pedro may salaan na siya ginaguro gibuguan sa mga istorya. Wa po nakabati kung saang detalye sa aksidente. Kay hubog man to kuno ang usa. Nagpasab kay hubog laban siya to nakaingon nga nainana na sila ni Brad Fred. So kung siya permissible ana si Brad Fred lang ana mo ay makadawat sa mensahe ana. May labot nga halimbawa man ko pila ka beses na siyang gi-advisean siya mga anak nga muundang na siya og dalag motor. Manyon pakalayo sa balokan ginamotor ng Brad Fred na. So sa kabahin makapasalamata. Isag ako guwang magulang sa Brad Fred pero kaya pa ba niyang magmotor? Sa ato lang ng pananaw pero kung ang Diyos gusto na nga di ka na basi kasi saan gitugot na kay basig doon ang paging mas greater pag yung nga impact ng aksidente o giyaging i-solo nga mag-single gyapon siya. So, bisag aksidente siya, pero kayo nagyapunta nga, nagya po yung measure of gratitude na ihatag sa Diyos kulong gabi kaya maura man na ang kung siya na ito nga, ang impact sa aksidente. Daan pa lang yung abaga nga nagibat siya, ganyan, aksidente pa. Pero wala man makuha yung abaga nga nagbat siya, lain man abaga, no? Pikas ka side. Nga si Inday po, naulian na. Hilot ni Berting. Di salamat. Si Bon po, no? Asaman si Bon ko, doon na sa Akwan. Niya sila di ba, dula to sa makulo so. Si Bon po, sa itong kuwan na Domingo, adili sila. Domingo to, no? O midweek? Domingo to. Nakita po na ko ito, kita ko hindi, hintindog di mo, kibaw di ay nga na si Bon atong adlawan diri. Pag pala atong litir na ko magtuas makulod. Nga naama di ay kay, nakita na ko dito. Dool ko mo ito NTL, kita nga ako nga, muragwa makatupong. Nakulod ito giinan si Inday nga, ay lang itik na serious Inday kay. Suti ba na, magsikita kabalako, magkita mahimo ana. At nakita na ito mo na yung sitwasyon sila. At anytime, kung gusto sa Diyos na siya nga ayohon, maayo naman na siya. So kung man si Bon ilang, sa may gihimo nila ka Bon ilang di pa doktoran Brad. Katong si Kuan, si Glusel o si Glusel o nagsukti Branham nga galing kalaban siyempre kita ko delivered ko ta gusto gina to basta healing disuhanay sa Diyos yun. Approve ko na 100%. Galing kayo mag-practical ta, di mapod manigar nimo doon may mga healing muagi sa ubang mga channel. Pag mismo itong propeta nagsulti man, God can heal in many ways. Iyagiling ito galing ang gifts.
unsa to nga gifts sa daghan. Pero sa healings, daghan because God can heal in many ways. So salamat sa Dios nga inana ang hitabo. Si Ome, pag magigsunaton dalon si Ome sa pangamuyo, daan pa ko ang una-una, kumulain na ni mga tawhan na ito na istabulan ko, Lord. Ako una-una ginoodi ni lipod sa imong tubangan. Kaya kung si Ome, nagbasyag-basyag mo ito din eh. Unya, okay ang bakulo, doon raman. Unya, murag accredited ba ito, accredited sa hospital ang kompanya ni Ome. So, di kay tantong stressful sa ila, di kay tantong problema. Kung kano dito na sila sa tabuilan, himbalik man ang gibatyag ni Ome nga pag kuan siya kaning monthly period niya, tagdaghan kayo mugawa sa iyang dugo. Sa punto nga affected ng iyang total well-being, iyang wellness, iyang lawas, pag mag-abot iyang menstruation. Nabati na ko, nindahin mo lang na siya na sa to, low potassium, sa to, low blood. Masya ba ng low blood? Hypotension? Hypo, no? Duha man hypertension o hypotension. Karon, layo kay hospital. Ang pinaka-dool bugo. Pero pag check nila, di po accredited. Di ko pati. Ay, nanak yun ang kinabuhi nato, no? Nakakita yung mga di mo na makuan. Muna, hangyo lang yun ta. Kung siya itong kinanglano, no? Ipahayag. Abrihan Biblia, o sa mga saad si Ginoo, abrihe. Maura na, wala laing transaksyon ng Ginoo sa ato. Wala tayo laing relasyon sa Diyos. Connection. Tagi-rigi siyang pulong. So, muna itong kailangan ko ng gabi, ang shuttle po nato, ato po na sa pangamuyo ng gabi una kay pila lang kaadlaw. Larga na ta. Hoybis, no? Hoybis lang mga larga, no? Friday morning. Ang mga elders na Stellar ni, ugma na po, abot siya sa Silay. Nana, naka-procure na silakyan? Di man ako di ko man na obligasyon, kaya mo ko'y si Inday Big man eh. Inaot lang nga, masuplayan lang si Inday silakyan para may mo pong ligwa kasi Stellar ni ang pag-abot. Kaya bati na ako, mo pa dumagiti sila. Makikita siya na ini-mention dito. Okay, so kung nag-iikson mo na itong kuwan mo, manindog kita. Sa kung nag-iingon, wala mang kuminsahe nga giandam para kung gabi na mula na itong imon, atong idangop sa Ginoo, okay, bisag maura ito na ang extent sa aksidente. Pero ang ngayang gyapon itong ipangamuyo o mahimo, kay maka-apiktahan mo po na silang palangitan na ni Brother Fred, kaya damas lagi padagan nga kalanaan diha karon o ginana ila sitwasyon karon di sila maka abre silahang tindahan sa eskwelahan o ubang pa mga buluhaton. So kinahanglan nga og si Ome pod kay health man gini ang ilahang concern ani. Hallelujah. Atong awit ulo na kamang awit para meditate niya human ato dadon sila sa pangamuyo. Kanang the great physician atong awit kun na sige atong awit to. The great physician now is near, the sympathizing Jesus. He speaks the drooping heart to cheer,
Sweetest note in syrup song, sweetest name on mortal tongue, sweetest carol ever sung, Jesus, blessed Jesus. Your many sins are all forgiven. Oh, hear the voice of Jesus. Go on your way in peace to heaven, and wear a crown with Jesus. Sweetest note in syrup song, sweetest name on mortal tongue, sweetest carol ever sung, Jesus, blessed Jesus. All glory to the dying Lamb. I now believe in Jesus. I love the blessed Savior's name. I love the name of Jesus. Sweetest note in syrup song, sweetest name on mortal tongue, sweetest carol ever sung, Jesus, blessed Jesus. In that bright above, we rise to be with Jesus. We'll sing around the throne of love, His name, the name of Jesus. Sweetest note in syrup song, sweetest name on mortal tongue, sweetest carol ever sung, Jesus, blessed Jesus. Ama nga mong kalangit no Diyos, ng gabi, unas tanan, Lord, Lord, may magpasalamat kanimo sa mga butang, Lord, na imong gihimo nga mga mayong butang, Lord, na dawat sa ibang mga anak. Isang kang Sister Sweet, Lord, nga among igsoon, Lord God, nga kung namon ang taon lang, Lord, ang ihang pagkamatanon, Lord, pagkahubin pa, kuha pamanad sa lagyong mga lugar. Imuhag yung grasya, Lord, nga gihatag kaniya, o nga mong kalipay nga mahibaluan nga siya karon, anana sa usa ka panimalay, Lord God, anana sa atop sa usa ka balay, o dunay mga naghinangop kaniya, bisig di magyud tinod nga ginikanan apan, Lord God,
Among isipon, Lord, nga ilahang batulan ang kasing-kasing sa pagmahal o paghinangop kag sweet. Kung sa among kasalamatan amahan nga ang among kasing-kasing panatag na para ka sweet, Ginoo, dito sa Norway, Ginoo. Thank you so much, Lord. O bisan pa ganin, Lord, sa Brother Fred o Christine Inday, Ginoo, ng gabi una. Huwag ka muna unsa ka, Ginoo, wala kay mga plano, wala kay mga pahanugot, wala kay mga perfect sa imong kaugalingon, Lord, nga katiyuan sa imong mga anak. O nasubrahan pag Lord God ang impact sa aksidente. Lord God, sigurado ko na gabi, Lord, dako gyud mo ang kabalag kag kahangawa og sila sa mga ilang kalisod nga pagabation. Apan sunod sa among nakita, Lord God, among gituan Ginoong Dios nga ang ila karong gibati, Lord, dili gyud hilabihan nga pag-antos kundi, Lord, ang ilahang nadawat, Lord God, nga espirituhanon nga mga panalangin o maghatag nila ron ikasarang sa magdawat niya nga adunay gyapon pagbatas, adunay pag dawat, Lord God, may nga bukas ang ilang hunahuna kasing-kasing o malaumon gyapon, Lord God, nga makalampuan sila sa maong pagsulay hantod sila, Lord, maghibalik sila, Lord God, sa bayo ng sitwasyon. Mao kana, Lord, ang among gihimo karong gabi, Lord, among gisgutan sila kung among hangyoon ikaw nga imong gubanan sila, O Dios, Ginoo, sa ilahang pagpadayo, Lord God, sa pagpaabot, Lord God, sa total healing nga ilang madawat. O Lord, we believe, Lord, nga there is healing. Samtang doon ay kinabuhi, Lord, ang lawas sa tao, there is healing. Isulti mo na ka, Lord, ang Ginoo nga the real healing is life. The real healer. Ang kahoy, Lord, gamo ka ng tigbason, Ginoo, bisa magkinaon sa dili na mataptapan, Ginoo, Lord, ang tala nga naa sa kahoy. Apan ang panit sa tawag masamad, pasagdaan, bisang pasagdaan na siya, Ginoo, hinluan lang, bibiyon, hugasan lang, maayo ra ka na siya, tungod nga may kinabuhi. Ang kinabuhi mo ang healer. Ikaw, Lord, you are eternal life and you are the absolute healer. But life itself does the healing. So, Lord, so we believe, Lord, and we pray para nining duha ka mag-asawa, Lord, among igsoon, Lord. Whatever we can do to help them, financial or what more. But, Lord, we believe, Lord, that they will get help sa ilang mga pasa, sa ilang mga bruises. Lord God, healing will take place, O God. So, thank you so much for that. Ang walang ipagawi, Ginoo, ang ilang pailob. And this is now time for them to exercise, Lord, what they have received in their heart. Ano naman ako sa Abraham nga ang Ginoo dito sa Gitsemani, hilabihan ng iyang pag-antos. Kung yamingon si Abraham nga, oh, what a pity for us now, claiming to be Christians, and we could not just bear a little suffering. Our joy is lost with just little suffering. We cannot bear them. Dapat ang kalipay among pa-iralon sa among sulod. Bright gyapon ang pananaw, Lord, kinabuhi. Mayo gyapon ang pananaw, malipay yung kami. Kung amo gyapon, Lord, nga masagop sa mga kasing-kasing, Lord, ang usa ka positibo nga pangunahuna. We'll continue reading the Word. We can continue meditating the bright side of life. And that is what we pray for this couple, Lord, nga mag-igsoon, Lord, God, nga itugtan ni Lord, nga makasugata sa mga aksidente. But thank you so much, Lord. Imo na kanagalan, Lord, nga gitakos. And you have a message para nila which only they could receive the message, Lord. So we pray for the good things nga maabot silang kinabuhi. That is always the effect, Lord. Ano naman sa Lord, naksidin si Brother Fred, nga ganit, Lord, nakasuka siya. Matul pa sa kadaghanan, timail, Lord God, sa delikado nga sitwasyon. Huwag musuka, tungon ang ulo po diyang igo. Pero Lord God, wala man nakalampuas ang akong igsoon. The same thing I hold in my mind when I learn of this accident ngayong naagian. Perhaps doon na kalaimin sa ihatag sa iya, much beneficial, Lord God, kaysa sakit iyang bation karon. So thank you so much, Lord, for that. Mausap, Lord, si Umi, Lord, ang mong kinala sa pangamuyo kurong gabi. Ikaw lagi, Lord, makadeliver kang Umi, Lord, yan iyang gibatyag. Oh, we pray, Lord, for your grace to come up, Lord. There's no distance, Lord. Karong gabi yun na niya kami diri. The gap will be covered up, Lord, with your grace. That your power can go and travel to Taboylan, Lord, tonight. And come, Lord, to be received by this couple, Lord. Nunoy Abi and Omi, Lord God. Na kanang gibati ni Omi sa taas ng panahon. Sukat pa siyang pagkadalaga. As I have learned, Lord, dugay na niya, Lord, nga ginaantos, Lord God, every time na doon na siya ay menstruation, mao ka na ang ihang madangtan. But Lord,
ikaw, Lord, mo yung nagatugot ini kay si Omi, Lord, imong anak na babae. Lord God, she is raised by a servant of the Lord. And imo siyang gihatag, Lord, kang Abraham, Lord God, nga nangalagan usab kanimo Ginoo. Therefore, ang kayuhan, Lord, kalanon ka na sa mga anak. And we confess that we are your children. Pinagi sa mensahe ng panahon na, we are your people, we are your tributes, we are your children in Jesus Christ. Therefore, we declare tonight, Lord, that healing is for the sister Maria Salome Sakayang, Ginoong Diyos. Healing is for her, for she is your child, she is your daughter. So this healing is the bread for such as one as she is. Oh God, we pray and we declare it tonight, Lord, to be his, to be her benefits, Lord God. In the name of Jesus Christ, she will be healed of that dugay na Lord niyang gibatya, Ginoo. Hallelujah. Thank you, Father God. We will hold it, we will believe it, we will hold it in our heart, Lord. We will hear of that, Lord, to have come to pass sa iyang kinabuhi, Ginoo. Not because we are righteous, not because kung kinsa kami, but because you promise it, Lord. Og niya kami nga nagunit niya na, we will hold to that, for that to come to pass, Lord God, nga to kaniya, Ginoo. Lord God, halaga nga mo sa Lord nga, dadon kanimo, Diyos, ang mo anang gipaabot, Lord God, nga pag-abot sa pizza, ang fellowship, Lord, sa siyato na mo ng tambungan. Among gipangamuyo, Lord, ang imong panabag ka na mo, andaman ang gadan ng mga lawas. Lord God, halaga, o mga financial na mo kinanglanon, o uban pang mga butang, Lord, mga pagpangandam, Lord, sa mga mensahe nga igahatag para sa ikaayo sa tanan, Ginoo. Kanaside kami, Lord, nagdagan ang panahon, nanungha, Lord God, ang mga pangitabo sa ministry, sa mga katiguman, sa mga kapastoran nga naghandle ministry. O among pangamuyo, Lord, boxing, among kasing-kasing, nga mo ang sabtan, Lord God, o madawat na mo ang nagakaigo, Lord God, nga mga pulong para sa maong nga mga sitwasyon karon. Kaya nagtuwa kami, Ginoong Diyos, nga diarigin sa mensahe, Lord God, nga mo ang pagpangandam. Tanan mo kinanglanon na sa mensahe, wala na ilain pa. Dili na kami makaditso, kanilog mga yung bagong butang, sumala sa among nahuna-hunaan nga mo yung muragboy, angayan nga among madawat. Ingon ka kabalbada, Lord, all the glory of God is in the Word. All the power of God is in the Word. Tanan nga nakanimo, nasa imong pulong amay. You and your Word is one. Sabusa, help us, Lord, to be prepared once that day comes, Lord, nga mo ang layo nga biyahe, O Diyos. Andama, Lord, mga salakyan sa mga igsunan, O Lord, nga inikabot sa maong adlaw. We will be happy, we will be strong, we will be energetic, Lord, to proceed to the area nga amo na daan, Lord, kagkapalugyan. O kaguban pang mga detalye, ang mga bahay, Lord, sa mga buluhaton, ang mga ministers meeting, Lord God, o ang mga subject among pagtunan, bisang kaman sila Sir Larney, Ginoo, nga abot mo duaw sa Damagiti, Lord God, maabot siya sa Sabado, o mga lawa. So, hilaw total ikaw sa hatag sa Lord, o kadaugan sa mga pangandog tinguha. Kaya mga tilagsahon ka na ng mga opportunity. Mga long time kini Lord nga mga nahinugmaan na ibilang managsori sa Ginoo. Ni Minsi at Sir Larney, ingon usab kami, Inday Big, si Sir Larney, daghang higayon amahan nga naghatag siyang mga kinabudlayan diri sa mo ang local fellowship. O mao kinilon ang mga opportunity nga makahatagay kami sa sagusa, naong sa naong, makita sa mata, Lord God, nga mga gugma. O sa Lord, magyampo ang iyang mayong pagdangan o ang pag-inangop kaniya, pinagi, Lord God, sa mga kaigsunan nga maway musugat kaniya. Supplies na Lord, mga salakyan o guban pang mga butang kabahin sa mga pag-welcome to Sister Larney, Ginoo. Thank you so much, Lord. Hallelujah. Huwag saban pa, Lord, nga kahadin na naman mamit lang. Salig kami, Lord, nga ikaw naghahatag, Lord, nga libre, walay bayad. O Lord, kay ikaw amahan yun nga hingpit. Kung kami nga amahan, Lord, naghahatag og maayo sa mga anak, nalimitado ra kami, og matod ni Jesus, mga dautan, ikaw pakaagdi mo hatag. Wala na mo, Lord, ginaabusan ang imong kaayo, but we still claim it by faith nga mao kana ang tinuod. We might forget our part, but our Father will never forget His part. He always do His part. So thank you so much ni Ana, Lord God, nga pagpahayag nimo. We can still claim unto that, Lord, and we are still in line with your will. Oh God, so thank you so much.
bisan ni imong krus nga alagad Ginoo. Many times kung maulaw nako, but that is how I enjoyed your grace upon my life. You are always there, Lord God, just freely giving all things. I am just full of your grace. So thank you so much, Lord. For that is after what I prayed to you. That inang ako lang kinahanglan Ginoo, just to get through the day, any kind of job and task and work, I can just get through, and that's it, Lord. Why should I ask for extra strength? I have already lived my life at the age of 69. I have enjoyed so much things in life. So, I am full of gratitude to you, Father. I can bear the rest. Pero ako nadawat nga good things is where I thank you. The other part, Lord, that brings me struggles, that brings me suffering, I still thank you for that, Lord. That is part of the whole program sa akong kabuhi. Oh, thank you so much, Father God, sa matag ko sa aming gabi una nga wala din na mo gikauban, amo sa ginal sa pangamuyo. Salamat, Lord, kang Brother Hilio Salvi, ng imong gisalbar, Lord God. Kaya mong nakita, Ginoo nga, kundi lang sa imong grasya kalooy, ginamit nimo si Brother Rolito Sueño, perhaps ang among igsoon, Lord, had gone worse. Pero, Lord, visible man sa mga mata ang healing, Lord, nga hingabot ka, Brother Hilio. Kabay pa imo nang padayon Ginoong Dios nga he will be completely delivered niya nang logi kahadlokan nga cancer. We believe, Lord, it has been testified, Lord, nga kanal is treatable in many ways. O karon nga may Lord, by way of acupressure, Lord, nagpakita ng ebidensya that you bless the hands of our brother, Lord. So, we pray along with what we have already witnessed na magtuloy-tuloy na, Ginoo, kay imong kitagaan, Lord God, sa grasya sa kayuhan, is a man who is committed and dedicated in your service. So, we thank you, Lord, for your grace among igsoon, Brother Rogelio. O saban pa mag-igsoon na, Lord, among gidalas pangamuyo, nga, kabay pa, Lord, among idil kini individually, kay mga believers kami. You have given us the knowledge, you have given us the word, Lord, to look through everything ilagi sa mensahe. Amo siya gidalas pagamuyo kanimo, Lord, bisan si Palpanggoy, wa na ko, Lord, pag-usara pag-usabat, I believe, Lord, that he has gone through with the worry. Kaya usay kabalaka, Ginoo mo na makataog kalala usahay. It may not be the exact state that we are in, pero mabalaka na kami. Kung amo nang gipagabansi, Lord God, ang mga negatibo sa mong kinabuhi. But he have much, Lord, to thank you. He has much to be thankful of you, Lord, sa imong grasya siyang kinabuhi. He has now been with his family sa taas na kayong mga panahon. And that is enough grace. Nagyatag mo kaniya. Blessing him sa iyang pangabuhi, sa iyang negosyo, Ginoo. Kung saban pa mag-igsunan, Lord God, nga lagyo kitrabahoan, ingo lagi may makahinundom nila, Lord, karong gabi una. Sila ni Nonoy Jared, Lord God, Jasser, nga mong gipray, Lord God, o karon we do not know, o siya karon anana ba sa tungan sa laod, we do not know, Lord. O siya naman, Lord, nakasakay na bakaha. And many other more, Lord, nga mong mag-igsunan. Igo na kami makahinundom kanila. Apan kami nagasalig kay individual man ni matod pa ni Abraham. This is an individual walk with God. So nga walang mapangamoy yung unta, di sila malimot. Naana ka namo, Lord God, ang power. Naana ka namo, Lord God, ang sana, Lord, how to get close to God and to be with God. Bisag diin man kami, oh God. So thank you so much ni Ana. Muna mo pangamoy yung Ginoo nga dili kami magtalaw. O ang ministry dili, Lord God, magkaluya. Makapuo, Lord, ang pagpunag tuki sa mensahe, pagsigig pamalandong. For dili na may, Lord, makadraw og power from any other source but the message itself. This is what will establish us, Lord. Moral support. Everything, Lord, is in this word. Ngayon mong ipadala sa mga panahon. So, Lord God, mga plano sa local church. Salamat, Lord. Naghapon pa lang, naghuna-una ko na ini, but now, pag ako nang huna-unaan, there's nothing na, Lord, nga nagbubalabag pa kanako. The sick has been approved. My marriage certificate has now been approved. I have now utilized that sa kasal ni Jaira. Nagamit na nako. Sumuto ko magpasalamat ka ni mamahan. Kung na naman kami mga plano, Lord, for the betterment of the church, for the progress of this building, ako gitugyan ka ni mo karong gabi. Kaya nasahid ka man, Lord, sa akong ginapamalandungan. I am getting older and older all the time. And anything could happen, Lord. I do not know. It's up to you, Lord, na kanimong imong
katuyuan. And I do not want, Lord, to see the church being in condition na doon na sila yung mga hardship, Lord. I can still bear, Lord, to see this church like this with some few improvements nga maula may necessary o kinaglanon yun. Dili na yun nga unsa pang padakon pa man kung unsa pa man. So ako na gustong itugyan kanimo pero gabi na Ginoo nga samtang nagalipas ang mga inadlaw, manghikot ka sa tagsa labi na sa mga elders kuno sa gimay na maghimuon. Ari ini kabot sa mga adlaw, di kami manimag-o kaya mo na kanang gi pamalandongan Lord God sa adlaw. So magitugyan ko na kanimo Ginoong Dios. Doon na kami meeting patigayo ni ana. Labi na nga doon na pa kami mga buluhaton ug magilog-ilog ang una-una di nang una namong tagdon. So for the meantime Lord, ang dama lang kami Ginoo kay dili so sayon sa Lord ang pagato sa Seattle. Halayo kay Ginoong Dios. Dapat ang mga lawas preparado o ang amuang bulsa na ay magamit na mo Lord para sa naglaing magalaslohon. Salamat Lord among saligan imo na kanang hinangop. Kay wala pa kami lakat Lord God, wala na mo kanimo gi-meet ang among makinanglanon. So kung gabi na amo kanang gidangop tanan kanimo amahan. We are so limited sa among kaugalingon, but we serve a God that is omnipotent in power. Ay, we have proven yourself sa taas ng panahon, Ginoo. Kay wala milo nagtiyaw-tiyaw sa pagbarog na ning mensahe. Seryoso kami sa pagtuo ni ini, seryoso kami sa pagtudlo ni ini, o sa paglaom sa mga promisa ni ini nga matuman kining tanan. Diya kami mosalig, Lord God, nga ikaw matinamanon, o matarong ka, Lord God, nga nagabalos sa matag sa kataw sumala siyang binuhatan. So, salamat, Lord, bisan sa among tapos kargabi na. Salamat, Lord, sa gyapon ni Pipila nga nakatambong o kaha. Kung naman naminaw, Lord God, sa live streaming, well, I do not know, Lord. So, hinaot, Lord, nga sila usab, Lord, sa ako nagkanag ginasulit-sulit. Di lang sila mag-continue lang, Lord, sa live streaming. Kay kini, Lord God, iya ramag yun, Lord, sa mga direct nga makatambong diri sa among local church. Apan kung sila dahil mga simbahan sa end time doon sa ila, amuhag yung, ako nagisulti ka noon, Lord, pala nga, mag-witness ko, Lord God. Yan ang adlaw nga ako nag-encourage nila, Lord, sa pagtambog yun. Labi na San Carlos, aduna na pastor. Wala na rason diha, Lord, ang mga nagto si mensahe nga dili mo join sa fellowship. Kaya doon na pastor diha. Kung doon na sila mga plano, Lord, nga mangita nagluti, aro sa ma-establish ang buluhaton diha, Ginoo. O sa iban pang mga lugar, Lord God, dito sa Cavite, Lord, si Daniel, Lord, nga kapag kumangkon ako amo sa gidala, Lord God, nga iyang gidawat, Lord, ang challenge sa pagbarog o pagtulo sa pipila nga sa Lord. Kung siya, Lord, imong gi-ordain, imong siya gitawag, siya, Lord, makadiscovery how to learn to stand before people, Lord, kung nagtuo sa mensahe. Amo sa ginunduman siya karong gabi una. Oh, Lord, salamat, Lord. Kung isa ka man tapusog rin ang gabi ang panimbahon. Hinaut, Lord, sinabilin pang mga oras, padayon kami magbiditit, mamalandong. Kaya ngayon kinamang buhaton ka na, Lord God, kaya ang panahon. Nilabihan na, Lord, ka bilidhon sa panahon. Oh, Lord, mo ko na among himuon. So, salamat, Lord, sa mga ginagdangop kanimo karong gabi una. Among ibilin kinagtanan sa imong trono. O Lord God, isalig, Lord God, nga ikaw among amahan, taas ng panahon. Imong giprob ang imuhang pagka-amahan namo. Ikaw ang among amahan nga langit, no Diyos. Ikaw ang nag-andam nining tanan nga kami karon aniana nining mensahe. Nagbarog sa taas na kayong panahon, daghan ng trial sa among nagian. Wala kami musibog. Kaya sa magkamuadto sa Magyon ni Pedro, kundi kanimo lamang, Lord. So, salamat. Ibalik na ko nito na magpasalamat. Himayag dungog, Lord God, sa among pagtapos karon ni gabi una sa among pagbulag-bulag. O Diyos, kung tanang mong isalig, ipasalamatan ka sa ngalan ni Ginoong Isus, ang bugtong Ginoong. Till we meet, till we meet, till we meet at Jesus' feet, till we meet, till we meet, God be with you till we meet again. Okay, good night, kag Domingo, kita ito dire, Sister Larne ko no, mupilusit sa ato dire, at di sila mo palayon sa Nabagiti.
akong labingan pag-usap, Lord.